Nang sumunod na araw, hindi pa man sumisikat ang haring araw sa langit ay dumating na ang private plane ng mga Barrowell sa International Airport. Maaga rin na nagtungo ang buong pamilya nila sa lugar at kasama na doon si Manang Elsa at ang yaya ni Noah. Hindi mapigilan ang sarili ni Britney na maluha habang pinagmamasdan niya ang magandang sikat ng araw ng bansang iiwan nila ng araw na yon. Naniniwala siyang sign iyon na may magandang mangyayari sa kanila sa araw na yon dahil babalik na sila ng bansa. Inalalayan siya ni Kenji paakyat doon. Hindi naman siya pumalag. Hinayaan niyang igiya siya ng asawa kung saan sila pupwestong dalawa. Parang batang bumalati pa ang saya ni Britney sa mukha na animo ay isang paslit na ngayon lang ipinasyal ng mga magulang sa ganong lugar. Walang katumbas ang galak. Pwede kang matulog, Britney. Medyo malayo-layo at mahabang magiging biyahe natin kung kaya naman ayos lang na umidlip ka. Gigisingin na lang kita oras na makalapag na tayo. Ani Kenji na nilagay na sa kandungan ng asawang blanket ng kanyang panangga sa lamig. Muling initaan niya si Britney ng matamis. Mariing umiling si Britney. Nasa labas pa rin ang bintanang eroplano ng kanyang mga mata. Ayaw niya matulog, hindi siya matutulog. Baka mamaya pagising niya, panaginip lang palang mga nangyari. Gusto niyang makita ang labas. Gusto niyang pagmasdan ng mga dadaanan nilang mga ulap. Di saglit na pumikit ay ayaw niya ring gawin. Magiging dilat at mapagmatsyag ang kanyang mga mata sa paligid. Bakit? Naguguluhan tanong ni Kenji na hindi maalis ang tingin sa mukha ni Britney. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka produkto lang ito ng imahinasyon ko, Kenji. Pag-amin niya. Saan? Imahinasyon mo lang na baka hindi totoo ang mga nangyayari? Totoo ito, Britney. Pabalik na tayo ng bansa. Totoo ang lahat na nararanasan at nakikita mo ngayon kaya maging kalmado ka na. Tanong ni Kenji na bahagyang hinawi pa. Ang ilang hibla ng buhok na bahagyang nakasambulat sa kanyang buhok. Marahang itinango ni Britney ang kanyang ulo, natawanan ng mahina si Kenji. Bahagyang inihilig ang kanyang isang ulo sa balikat ni Britney. Bakas niyang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Don't worry, Britney. Wala ka sa panaginip. Totoo ito. Totoong pauwi na tayo ngayon ng Pilipinas. Kaya sana tanggalin mo na ang alaala dyan sa puso mo. Maging panatag ka na sana. Nasa realidad tayo, Britney. Ani Kenji sa masuyong boses, yung tipong ni minsan. Hindi siya dito naglabas ng anumang galit. Ang plano ni Britney na hindi matulog ay hindi nangyari. Ilang oras pa lang silang nasa himpapawid ay kaagad na siyang naidlip habang prenting nakasandal pa sa isang balikat ni Kenji. Hindi naman yun inalis ng lalaki. Hinayaan niya itong matulog ng mahimbing. Yung tipong wala itong anumang ibang iniisip. Hindi nagtagal ay nakaidlip na rin si Kenji habang pinagsalikop niyang kamay nilang dalawa ni Britney. Hindi naglaon ay naalimpungatan din siya. Palapag na sila sa naiya ng magising si Britney. Ilang minuto pa niyang tinitigan ang mukha ni Kenji sa pagdilat ng kanyang mga mata. Tipong hindi makapaniwalang naroon ito. Nakatulog ako. Ayos niya ng upo at bahagyang tumikim pa. Nasaan na tayo? Pilipinas na. Kumabog ng hustong puso ni Britney na marinig ang mga salitang iyon. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na nakabalik na siya ng bansa. Ibig sabihin ng haba na itinulog niya, hindi talaga siya nagising sa haba ng biyahe nila. Parang kailan lang nung nagpupumilit at marahipit siyang tumakas ng Paris upang bumalik ng bansa. Ngayong nasa bansa na siya ulit. Sa sariling bayan kung saan siya lumaki at saka isinilang. Sa bansa kung saan parehong hangin ang nilalanghap nila ng kapatid niya. Hindi nga, bakas ang saya sa tinig ni Britney nang sabihin iyon. Sumilip pa siya sa bintana. Ngunit mga ilaw at madilim lang na paligid ang nakita ng kanyang mga mata. Oo nga, narito na tayo. Ang sarap ng tulog mo kaya naman hindi nakataginising. Tumayo na doon si Britney. Hindi naman siya pinigilan ni Kenji na kinuha na ang kanilang anak. Paglabas ng airport ay nag-aabang na sa kanila ang sekretary niya. Pabukang liwayway na yon, sumisilip ng araw sa kalangitan habang nagsisimula na maging abalang mga tao sa loob ng airport. Ganun na lang ang tuwa ng sekretary na makita ang kanyang amo. Nauna siyang umuwi ng Pilipinas upang ihanda ang titira ng pamilya ng kanyang amo. Kagaya ng dati, inasikaso niyang tungkol sa lahat ng kailangan. Madam Britney, kamusta na kayo? Maligaya nitong bati. Lumapad pang ngiti kay Britney sabay kaway. Inaliko ni Kenji ang kanyang kamay sa isang bewang. Batiin mo naman ang sekretary ko, Britney. Siya ang naglinis ng magiging tirahan natin. Iginalaw lang ni Britney ang magkabilang balikat niya
Hindi pa rin niya gustong sekretary nito nakasabot ni Kenji sa lahat ng kalokohan noon. Oo, ganun din ang trabahong pinanggalingan niya dati subalit hindi naman umabot sa aktong pati ang kasamaan ni Renz ay tinolerate niya at hinayaan lang. Mukhang may jetlag pa yata si Madam Britney sa mahabang biyahe niyo, Mr. Barrowell. Nahiyang tura na ng sekretary dahil daman na niya ibang pinupukol ng mga tingin nito sa kanya. Oo nga, huwag mo na lang siyang pansinin, sagot ni Kenji na nag-aya na sumakay ng kotse. Habang lulan sila ng sasakyan na hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ng sekretaryong pagiging close ni Kenji at Britney, sobrang nagtataka na siya. Ang huling alam niya ay galit na galit ang asawa ng kanyang amo na kulang na lang ay umabot silang dalawa sa divorce. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit parang balik na sila sa dati. Napaamo na naman ni Kenji ang asawa nitong sukdulan ng galit sa kanya. Ganun pa man ay pinili na lang niya manahimik. Hindi niya na inalam paano pa nagkaroon ng himala sa relasyon ng mag-asawa. Pagkaraan ng isang oras ay huminto ng sasakyan nila sa underground ng parking lot. Namanghapang mga mata ni Britney nang makita ang lugar. Ganap na nakangiti ang araw sa langit kung kaya naman kitang-kita ni Britney ang magiging bagong tirahan nila ng anak. Unti-unting napawi ang ngiti niya. Akala ko sa unit mo, nagbagong isip ko. Bagong villa natin to, nasisikipan ako sa unit. Feeling ko hindi tayo doon makakahinga. Isa pa para rin to kay Noah. Ayaw mo ba ng malawak na space? Hindi sumagot sa kanya si Britney na biglang nagkaroon ng guwang ang kanyang puso. Nasa syudad pa rin naman ang lokasyon ng marangyang villa. Private villa yon na nasa 2,000 square meters. Malapit lang din sa highway, ngunit hindi niya mapigil na makaramdam ng lungkot. Sa tanawin iyon kasi ay batid ni Britney na naguhumiyaw ang kayamanan at kapangyarihan ng kanyang asawa. Bigla siyang kinabahan. Paano kung hindi na naman to pa rin ni Kenji ang pinangako noon sa kanya noong nasa Paris pa sila nito? Dito pa nga lang sa magiging tirahan ay muling nagsinungaling ang asawa. Paano pa kaya tungkol doon? Anong klaseng mukha yan, Britney? Hindi ka ba masaya? Ang sabi mo kasi sa akin, sa unit po tayo titira. Pagsasatinig niya kahit na bukas ng pintuan ng silid niya at nasa labas na nito si Kenji. Hinihintay na lang siyang lumabas ng kotse. Sinabi ko rin na masikip doon. Huwag kang mag-alala, hindi minsan pupunta naman tayo doon. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ni Britney ang anumang nararamdaman niya, isinantabi na lang niya yon. Hindi siya pwedeng makipagtalo kay Kenji gayong kararating pa lang nila sa bansa. Paano niya makukuha ang gusto niya kung ngayon pa lang ay nakikipagbardagulan na siya? Maling paraan niya yon para kunin ang loob nito. Dapat siyang maging matino, pademure, yung tipong iisipin nitong paniwalang-paniwala na siya. Lumabas na ang babae ng kotse. Tinanggap ang palad ni Kenji na kanina pa nakalahad sa kanyang harapan upang alalayan siya nitong bumaba. Naulinagan niya ang sinabi ni Manang Elsa na kasunod niyang bumaba ng kotse habang karga nito si Noah na kasalukuyan tulog na. Napakalaki naman ng villa na to, ang ranyang tingnan sa lugar kung saan ang bawat pulgada ng lupa'y nagkakahalaga ng maraming pera. Malamang ang ganitong villa ay nagkakahalaga na hindi bababa sa daan-daang milyon. Bulalas na matandang walang filter ang bibig sa pagsasabi niya ng kung anong nararamdaman niya. Napangiti na doon ng sekretary. Proud na tinignan si Kenji bago inilapit yun sa matanda. Lagpas 200 milyon ang amount na ginastos dito ni Mr. Barrowell. Manang Elsa, anito nakangiti na ng malaki. Ganon ang eksaktong halaga ng villa na nasa harap natin. Napalingon na si Manang Elsa kay Britney. Kapag daka ay lumipat na yon kay Kenji, nang mga mata naman ay nasa kanyang asawa. Tinitignan ng lalaki ko ano magiging reaksyon ni Britney. Hindi naman yun nakalagpas sa pakiramdam ni Kenji. Ngumiti lang ito at hindi siya sumagot upang magmalaki. Nagkibit na lang siya ng kanyang balikat. Sa isip ni Manang Elsa, mukhang seryoso na talagang lalaking amo nila sa pagbabagong sinasabi nito sa asawa niya. Kung hindi nito mahal si Britney at hindi totoo sa mga sinasabi niya, sa lumang villa niya ito iuwi. Sa villa na malayo doon at naging kulungan ng matagal ni Britney bago pa man mabuntis. Manang Elsa, ibigay niyo po sa akin si Noah. Maya maitura ng lalaki. Bumitaw si Kenji ng hawa kay Britney at tinanggap ang anak na kaagad namang ibinigay sa kanila ng matanda. Napangiti na si Britney sa kanyang nakita. Noon lang niya kasi napagmasdan si Kenji na kargahin ng kanilang anak. Usually palaging pananakit lang ang alam nito sa kanyang gawin. Mahirap pa rin paniwalaan pero nahirapan naman siyang mag-ayos na si Kenji. Halika na Han, pasok na tayo sa loob. Baling ni Kenji kay Britney.
na nananitig pa sa kanya. Sabay na pumasok silang mag-asawa sa malaking pintuan kung saan naka-line up ang mga dati nilang maid sa villa kung saan nakakulong noon si Britney. Nakatungo ang lahat pero tanda ni Britney ang bawat anggulo ng kanilang mga mukha. Hindi niya sila pinag-ukulan ng pansin at bumuntot lang kay Kenji. Tinalunto nilang daan paakyat sa ikalawang palapag kung nasa ng master's bedroom. Akay pa rin ng babae si Kenji habang kargang kanilang anak na unti-unti nang napupukaw. Maligaya ang boses na binuksan ni Kenji ang pintuan ng silid matapos niyang bitawan ng kamay ni Britney. Ina-assist sila ng kasunod nilang si Manang Elsa. Tada! Ibang-ibang design nito sa kwarto natin sa Paris para sa panibagong simula ng ating pamilya Britney. Sambit pa ni Kenji sa muling ibinigay ang anak nila kay Manang Elsa. Namuo ng mga luha ni Britney. Naiiyak na naman siya. Hindi pa rin doon makapaniwala. Ang sabi ng isip niya, niloloko lang siya ni Kenji. Ang sabi naman ng puso niya, muli niya itong pagbigyan. Dahil mukhang seryoso naman. Naguguluhan siya, hindi alam kung anong susundin. Anong masasabi mo, Han? Lingon pa sa kanya ni Kenji na nakangiti ng malapad. Umabot yun sa mata ng lalaki. Hindi lang yun, Han. May sariling room si Noah. Gusto mo makita? Dahan-dahan nang tumango ng ulo si Britney na natiling nakatingin pa rin ng mata sa asawa. Halika, dito lang yun sa karating ng ating silid para mabilis lang nating mapuntahan. Nagpahila na sa kanya si Britney patungo sa kabilang silid. Kompleto sa mga gamit ng bata ang silid. Tambak din ng mga laruan doon na hindi pa man magagamit ni Noah pero kapag natuto na itong maglakad, malamang ay mapapakinabangan na rin niya lahat ng laruang naroon. Excited si Britney na nilibot ang silid. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nakikita. Na-imagine na niyang ginagawa nilang paglalaro doong mag-anak kung sakaling meron silang oras na dalawa. Nagustuhan mo ba ang ating bagong tirahan? Sunod-sunod na napatango si Britney sa kanya habang kagat-kagat ng kanyang labi. Ayaw niyang maiyak pero ang pasaway niyang luha pilit na dumudungaw sa mata at nagpapakita na. Sure, nagustuhan mo? Ulit ni Kenji na hindi inaalis sa mukha ni Britney ang mga mata. Pakaramdam niya na mga sandaling iyon ay bumalik sila sa panahong inalok niya ito ng kasal. Nagustuhan ko. Gusto ko ang villa na to, Kenji. Ibinukas ni Kenji ang kanyang mga dalawang bisig. Gusto niyang yakapin siya ni Britney ng oras na yon, gaya na madalas nitong ginagawa kapag may ginagawa siya ditong pabor at maganda. Pwede mo ba akong bigyan ng yakap, Britney? Tanong ni Kenji na namula ng mga mata. Unti-unting napawi ang mga ngiti ni Britney. Nagdadalawang isip kung yayakapin ng asawa. Sa huli nagpatalo siya sa binubulong ng kanyang damdamin. Kahit saglit lang, pwede ba ha, Britney? Tinapon niya ang kanyang sarili kay Kenji at tinayang yakapin itong kanyang katawan. Naipikit na niyang mga mata. Nahiling na kung bahagi pa rin yun ng kanyang panaginip ay ayaw na niyang magising pa dito. Thank you, Han. Pikit na mga mata ni Kenji sabay amoy sa buhok ng asawa. Marahil nagiging emotional ang lalaki ng mga sandaling iyon dahil ramdam niya muli siyang binibigyan ng pagkakataon ng kanyang asawa. Hindi na ito galit. Mabilis na rin itong kausap. Gusto niyang namnamin ang sandaling iyon na matagal na nung huling maranasan. Papayag ka bang mag-renew tayo ng kasal? This time hindi na secret wedding yun. Magsusuot ka ng wedding gown na gusto mo. Malalaman ng lahat ng tao na asawa kita sa sandaling i-search nila ang aking pangalan. Gusto mo yun dati pa, hindi ba? Bulgar na kasal. Pangarap mo na yon dati pa, tuparin na natin. Nanigas ng katawan ni Britney sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na natatandaan pa pala ni Kenji ang mga bagay na gusto niya. Sa mga hirap kasing pinagdaanan niya, parang natabunan ng lahat ng iyon. Iniangat na niya ang kanyang mukha at bahagyang lumayo sa katawan ni Kenji. Hinayaan naman siyang gawin niyon ni Kenji. Hinuli nito ang kanyang mga mata. Hinintay na sumagot sa katanungan niya. Umaasa si Kenji na papayag din si Britney. Kailangan pa ba natin gawin yon? Okay naman na tayo ngayon. Sa halip na mainis ay marahang hinaplos ni Kenji ang mukha ni Britney. Kitang-kita ng babaeng mga matang dati nitong mata kapag titingin siya na puno ng pagmamahal. Nakikita niya yon ngayon. Mga mata nitong labis niyang minahal, mga mata nitong dahilan kung bakit lalo siyang nahulog sa lalaki noon kahit na alam niya ang estado ng pamumuhay nilang malayo ang agwat. Gusto ko yung gawin, Britney. Gusto kong iparamdam sa'yo na totoo ang pagbabago ko. Naluluhang ngumiti lang si Britney. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon.
Pwede naman natin gawin yon, Kenji, pero hindi mo kailangang madaliin. Alam kong busy ka sa kumpanya, busy ka sa maraming projects at kung ano-ano pa. Narito lang naman ako. Si Noah, mananatili kami sa tabi mo as long as tuparin mo lahat ng pinangako mo sa akin. Muli siyang niyakap na mahigpit ni Kenji. Pikit na mga matang ginantihan na rin yun ni Britney. Mahirap paniwalaan sa mga sandaling iyon, ngunit kailangan niyang yakapin para makasurvive. Silang mag-ina ni Noah. Kailangan niya sabayan ng kahibangan ng asawa at ipakita ditong naniniwala siya sa mga pangako nitong batid niya sa bandang huli ay mapapako. Kailangan niyang makibagay, makisabay at lumaban sa larong nais na mangyari. Maraming salamat, Britney. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang pagkakataong ito. Pagkasabi noon ay tinaniman ni Kenji ng halikang noon ni Britney at tuktok nito ng ulo. Pumasok na doon si Manang Elsa dala si Noah na umiiyak na. Agad itong kinuha ni Britney at kinarga. Ilang sandali pa'y sinayaw-sayaw niyang anak upang tumigil sa kanyang pag-iyak. Mataman lang silang pinagmasdan ni Kenji. Naisip ng daming oras niyang nasayang at ninakaw sa mag-ina. Bagay na babawiin niya. Bagay na hayaan niya sulitin nilang magkasama doon. Manang Elsa, pakitawag ng yaya ni Noah. Sabihin mo umakyat dito at bantayan ng bata. Kakain kami ni Britney dahil kailangan naming magpahinga. Kailangan naming bumawi ng tulog. Tumango lang ang matanda at mabilis na silang tinalikuran. Babalik ka ba sa university, Britney? Maya-maya ay bukas ng usapan ni Kenji habang sinasayaw-sayaw pa rin ni Britney ang kanilang anak na tumigil na rin sa kanyang pag-iyak. Pag-iisipan ko pa, hindi naman kailangan mag-aral pa ako ulit. Kenji, kung tutuusin may sapat na akong kaalaman, nalilinangin ko na lang. Bilang mo na lang ako ng ibang mga gamit sa pagpipinta. Mababantayan ko pa noon si Noah habang hinahasa ko ditong talento ko. Sigurado ka? Iba pa rin kasi talaga ang may diploma ka, Britney. Hindi naman kita babawalan. Sasabihan kita kapag gusto kong bumalik ng university. Ngiti ni Britney na nais nang tapusin ang usapan tungkol doon. Nang mabanggit kasi nitong salitang university ay nagbabalik sa kanyang pangalan ng kaibigan niya si Andre at ang masaklap na ginawa nito ni Kenji noon. Okay lang ba yun sa'yo? Hindi mo na kita mabibigyan ng sagot ngayon? Oo naman. Hindi rin naman kita minamadali. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan. Malambing pangwika ni Kenji na muling niyakap ang asawa habang karga nitong anak nila. Ilang sandali pa'y dumating ng yaya ni Noah. Pagkakuha nito sa bati, bumaba na rin ang mag-asawa sa dining area kung saan nakahanda ng pagkain nila. Tahimik silang kumain. Panakanak ang pagsagot ni Kenji sa kanyang phone ng mga tawag. Ilang sulyap ang ginagawa ni Britney sa kanya kada sasagutin niyang mga yon at maudlot siya sa pagkain. Nahuhulaan na ni Britney na baka hindi na makatulog ang asawa at kailangan na nitong pumunta ng kanyang kumpanya. Hindi nga doon nagkamali si Britney nang pumasok sa dining ang secretary. Mr. Barwell, pasensya na po sa istorbo pero nasa kabilang linya pong kapatid niyo. Nasa opisina niyo raw po siya. Itinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay upang patigilan ng secretary sa pagsasalita. Sabihin mo bukas pa ako pupunta ng opisina dahil pagod pa ako sa biyahe. Sinabi ko na po sir pero ayaw niya pong pumayag. Ngayon ka na raw po pumunta. Ha? Sinabi mo bang kakarating ko lang ng bansa? Kunot na ang noong tanong ni Kenji. Opo Mr. Barwell pero ayaw pa rin po niyang makinig. Basta pumunta ka raw ngayon. Napabuga na ng hangin si Kenji at napatayo na sa kanyang upuan matapos na maingay na ibaba ang kanyang hawak na kobyertos. Tahimik na pinanood lang siya ni Britney na gawin iyon. Pasensya ka na Han, hindi ako nagdadabog. Huwag ka sanang matakot. Hingi nito ng paumanhin na marahang ikinatango lang ng ulo doon ni Britney. Kailangan kong pumunta ng opisina upang magutuos kami ng dalawa ni Odessa. Magpapalit lang ako ng damit. Lingon na niya sa kanyang sekretary kapag dakay lumabas na ito ng pintuan ng dining area nila. Sinundan to ng mga mata ni Britney. Hindi yun nakaligtas sa mata ng sekretary ni Kenji. Pasensya na Mrs. Barwell. Sorry sa pag-istorbo sa pagkain niyo. Hindi siya pinansin ni Britney kung kaya naman minabuti nitong lumabas na rin ng dining area. Naiwan si Britney mag-isa sa table. Iginala niyang paningin sa ilang mga maid na nakatingin na sa kanya. Nakatayo sila sa gilid at naghihintay ng magiging command nila. Kamusta na kayo? May tanong niya sa kanila na bumitak ng ngiti sa labi niya. Ayos lang po kami Mrs. Barwell. Mabuti kung ganon, ani Britney na pinagpatuloy ng pagkain nila. Kayo po kamusta na? Muling ngumiti lang si Britney sa kanila. Dito na po kayo titira? Dito na ulit. Tipid na tugon niyang marahang tumangupang ulo pero hindi niya magawang tingnan
Ang mga katulong na ilan lang sa mga matinong nakakausap niya noon sa lumang villa. Ang pogi-pogi po ng anak niyo ni Mr. Barwell. Muling napangiti lang si Britney, ngunit ng mga sandaling iyon ay may bahid na yun ng lungkot. Muli kasing sumagi sa kanyang isipan ang pangyayaring pinaghinalaan siya ni Kenji na sa ibang lalaki raw ang bata. Sa tingin niyo, sinong kamukha? Kayong dalawa po ni Mr. Barwell, pinaghahalo po ng itsura niyong dalawang bata, Mrs. Barwell. Tinanong ni Britney yun sa kanila upang patunayan na anak nila ni Kenji si Noah. Baka kasi may mag-isip pa sa kanila na sa ibang lalaki niya anak ang bata. Lalo na't batid niyang may mga balimbing sa mga maid. Tama, anak namin siya dahil nakuha niyang feature ng mukha ng aming mag-asawa. Ilang sandali pa'y lumabas na rin sa dining area si Britney nang maubos na niya ang pagkain sa kanyang plato. Sa paglabas niya doon, inaabutan niya pa ang nagmamadaling si Kenji na pababa ng hagdan. Bitbit ang leather niyang bag at nasa kanang kamay naman ang necktie. Baka sa kanyang mukha ang pagod at puyat ng mga haba nilang biyahe pero hindi niya alintana yon. Malapad nang umiti ang lalaki na makita niya nakatingin na sa kanyang asawa. Tatawagan kita mamaya kung anong oras ako makakauwi. Kung sakali man na hindi, ipapaalam ko pa rin sa'yo. Anitong mabilis na tinaniman ng halik sa noo si Britney na ikinagulantang ni Britney nang gawing iyon ni Kenji. Napatingin pa siya sa mga maid na nakakita't ng mula ng mukha niya doon. Magpahinga ka at bumawi ng tulog sa tabi ni Noah. Sige, mag-ingat ka. Sinundan na ng tingin ni Britney ang kanyang asawa na inabot na ang leather bag sa sekretary niya si Caroline. Nauna nang lumabas ng villa si Kenji matapos na lumingon sa kanya. Lumingon naman ang sekretary sa kanya at bahagyang yumukod bago humakbang patungo ng pintuan. Muli pang pinasadaan sila ng tingin ni Britney habang pasakay ng sasakyan. Kumaway pa si Kenji sa bukas na bintana ng sasakyan. Ngumiti lang si Britney at kapag dakay tumango ito. Nang mawala na sa paningin niyang sasakyan ay mabilis siyang umakyat ng hagdan. Tinungo ikalawang palapag ng villa. Habang paakyat ay sumagi sa isipan ni Britney ang tumakas. Nasa Pilipinas na sila, marami siyang pwedeng pagtaguan. Pwede siyang umuwi ng probinsya nila kasama ang anak. Ang problema lang ay kung paano sila lalabas dahil may mga security guard. Pagdating sa pintuan ng silid ay malalim siyang napabuntong hininga. Siguro hindi niya na muna kailangan tumakas. Ipapakita na lang niya na muna kay Kenji na matino na siya para naman kapag buo ng muli ang tiwala nito sa kanya, mas malaya niyang magagawa ang lahat. Matutulog na po ba kayo, Madam Britney? Tumango si Britney sa tanong ng yaya ni Noah na umahon na mula sa higaan. Pwede ka na munang bumaba upang kumain, pagkatapos ay umakyat ka na lang ulit para samahan na kami dito. Sige po, Madam Britney. Si Manang Elsa, paakyatin ko po ba? Tumangula si Britney at binalingan ng anak. Nahiga na siya sa kanyang tabi. Sa paglapat ng kanilang likod sa kama at pagyakap niya sa katawan ng anak ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Sumara ang pintuan ng lumabas ang yaya. Kasabay na pagsara ng mata ni Britney. Noah, mukhang makakatulog ng mahimbing ngayon ng mommy dahil nasa tabi kita. Bulong niyang bahagyang inamoy pa ang pisngi ng kanyang anak na kung saan ay amoy gatas. Sa loob ng sasakyan ay tahimik na isinot ni Kenji ang kanyang necktie. Nakalimutan niyang ipaayos yun kay Britney kanina nang dahil sa pagmamadali niya. Hindi niya isinuot dahil ang gusto niya yung asawa maglagay noon sa kanya. Lihim siyang nangingiti habang naalala mga mata ni Britney na unti-unti nang bumabalik ang kislap na parang bituin sa langit. Mukhang ayos na ulit kay ni Madam Britney, Mr. Barwell ha. Ang huling natatandaan ko ay, shh! Sa tingin mo ba, hindi ko siya isasama sa pag-uwi ko sa bansa, Caroline? Mali ka, kung nasan ako dapat nandun din siya. Isa pa, pinagpaplanuhan namin mag-renew ng vow. Magpapakasal kayong muli. Renew lang, total hindi naman kami nagkahiwalay. Paano yung divorce paper? Yung may pirma naming dalawa, wala na, sinunog ko na. Po, gulantang na tanong ni Caroline, nagtataka na rin ang sekretary kung ano ba talagang nangyari at biglang naging interested na naman ang kanyang amo sa asawa nito. Hindi lang yon nagawa nitong bitawan si Monica. Gusto niya mang magtanong hindi niya magagawa, paniguradong magagalit na lalaki. Siya nga pala, ano pang sinabi ni Odessa sa'yo kanina? Pag-iiba na ng paksa ni Kenji. Wala na pong iba, sinabi lang po niyang maghihintay siya sa inyong opisina, Mr. Barwell. Iginalaw lang ni Kenji ang kanyang magkabilang balikat. Hindi na muling nagtanong pa, malamang gusto lang siyang makita ni Althea kung kaya ito nandoon. Wala ito ibang sadya. Okay, malamang ay kasama niyang kanyang asawa. Wala po sa bansa si Mr. Salmeda ngayon. May business trip po itong pinuntahan, Mr. Barwell. Sa pagkakaalam ko po ay dapat nakasama si Mrs. Salmeda. Kaso yung nalaman niyang nandito ka.
Naguluhan na si Kenji. Kung importante ang lakad nila, malamang hindi papaiwan ng kapatid. Ito pa ba, mahilig bubuntot sa kanyang asawa kung saan man naglakad nito, lalo na kung walang pinagkakabalahan. Isa pa minsan pa ikasama nitong kanilang mga anak. Isang himalayon ha? Magkasunod na pumasok ng Barrowell firm si Kenji at ang kanyang secretary. Nagulantang ang mga guard at iba pang employee na makita sila. Halatang hindi nila napaghandaan ang pagbabalik ng kanilang tunay na boss. Taas noong tinalunto ni Kenji ang lobby diretso sa lift. Aminin niya man o hindi, na-miss niya ang pakaramdam na naroon siya ulit. Ibang-iba ito, Odessa. Hindi mo kailangang. Naputo lang sasabihin ni Kenji ng pagpasok niya ng kanyang opisina ay makita niya ang kanilang mga magulang. Kasama yon ni Althea na prenting nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Nasa leather swivel chair niya si Althea. Kaharap ang bukas na office computer niya doon. Mabuti naman at bumalik ka na ng bansa, Kenji. Malamig ang tono ng kanyang ina. Nilingon ni Kenji si Caroline na agad na umiling. Wala rin siyang alam na naroon ang mga to. Ma'am, Dad. Pilit niya pinasiglang kanyang boses at binigyan ng yakap ang kanyang ina. Nang balingan ng kanilang ama ay napaiwas na ng tingin dito si Kenji. Alam niyang may mali. Kadarating ko lang ni hindi pa nga ako nakakabawi ng tulog. Kailan mo ipapakilala sa amin ang iyong mag-ina? Lumipad ng mga mata ni Kenji sa banda ni Althea nang umisilang sa kanya. Malamang isinabi na nito sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanila. Dahil kung hindi ay paano nila yun malalaman? Umarko pa ang isang kilay ni Althea sa kanya. Ani mo ay hinahamon siya nito. Mom, sa weekend, mag-set tayo ng family dinner bilang reunion sa pagbabalik niyo ng bansa. Napaawang ng bibig ni Kenji. Hindi inaasahang igigit yun ng mga magulang. Hindi pa siya handa. Baka nga pati ang kanyang asawa ay hindi pa rin handa makilalang mga magulang niya. Sa mga sandali pa lang na yun ay nababahala na siya. Kung ano sasabihin niyang alibay pagsapit ng weekend. Narinig mong mami mo, Kenji? Sa weekend. Seryosong segunda ng kanilang ama. Muli niya pang tiningnan si Althea na tumayo na sa kanyang pagkakaupo sa swivel chair. Let's go, mommy, daddy. May date pa ako ngayon sa mga anak ko. Aya na ni Althea sa magulang. Akmang pipigilan sana siya ni Kenji upang kausapin ng sarilinan, ngunit tumiwas lang sa kanya si Althea na inihawak ng mga kamay sa tig-isang braso ng kanilang mga magulang. Tila batang umirap pa ito. Nag-iwan ako ng detailed notes sa mga ongoing projects ng company mo. I-email ko na lang ang iba pang details na mga kailangan mo. Kung hindi mo maintindihan, tawag ka na lang sa sekretary ko at siya nang bahalang mag-explain sa'yo. Okay ba yun ha, Kuya Kenji? Anyway, welcome back. Anong buhay kayang naghihintay kay Britney ngayon tila maayos na sila ni Kenji at magkasamang naninirahan sa Pinas? Simula na ba ito ng katapusan ng mga kalbaryo sa buhay ni Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.